May sunod ba akong katanungan para po ito kay Bro Jando? Bro Jando, alam niyo po ba anong yung debate mo, yung mga pangaral mo, na i-download ko yan, dinala ko sa Masbate. At dahil Seventh Day Adventist ang mga anak ko, kasama yung mga mahal ko po sa buhay na nandun, talagang sinabi ko na dati debater ka, Seventh Day Adventist ka, pero tinanggap mo yung katotohanan, natito ka na sa Katoliko. Bro Jando, ito yung tanong nila sa iyo. Baka daw hindi ka totoong Seventh Day Adventist, nag-i-spy ka lang daw para makuha kung paano tirahin ang mga Seventh Day Adventist. Ano po ang komentaryo ninyo at masasabi dito? Dahil hindi ko po alam kung paano sila sasagutin. Nanindigan po ako, pero mas maganda po na sa inyo po magagaling yung kasagutan. Maraming salamat po. Hindi ko makalimutan sinabi ng tatay ko, pag ginawa mo sa akin yan, babariling kita. Alam mo, te? Hindi ko matatawag na spy. Yung gagawin ng lahat, ma-convert lang sila. Doon sa bahay, kina-convert ko yung nanay ko, yung tatay ko, mga kapatid ko. Kina-convert ko sila. Dahil hindi sila makalaban sa akin, hindi ko alam na sila ay tumawag ng tulong kay Brad Tata Rosal at kay Wendell Talibong. Yun ang reason kaya kami nagkakilala ni Brother Wendell. Kasi kina-convert ko sila. At dahil sinabi ko, si Papa, saka ko na yan ika-convert pag nanghina na. Dahil matapang na tao yung tatay ko. No? Bro Jando, para malinaw, i-convert mo sila sa SDA. Yan. I-convert ko sila sa SDA. No? Tapos yung tatay ko, yung papa ko, ayaw niya na i-convert ko siya. Hindi siya makasagot eh. Dahil ako'y tinuruan ng 3 layman, kaya hindi siya makasagot. Ang sabi lang niya sa mama ko, kapag ginawa ko daw na i-convert siya, babarilin niya raw ako. Yun ang ano niya, hanggat makakapagkalabit pa ako ng gatilyo ng baril, babarilin ko si Jando kapag pinangaralan niya ako na maging SDA. Sa pagkakaalam ko, Ate Marites, hindi yan kayang gawin ng nangingispiya lang. Pangalawa, Opo. Mga kaibigan ko, marami na akong napabautismuhan, kabilang na doon si Jongjong, yung tagagawa ng ice cream ng Iglesia ni Cristo. Kasama na doon si Dudong Taas, na real name is Rogelio Padrigao. Kasama na doon si Jeffrey Iting, yung pinsan ko doon sa Carmen Annex. Napakarami kong kaibigan na pinangaralan at naging SDA. Sa kasamaang palad, nung ako'y lumabas, nagsilabasan din sila. Next, kapag mayroong lamay doon sa amin sa Annex, ang ginagawa ko, kinukwento ko yung turo ng SDA about sa 7 kahampak. Yung 7 dilubyo na nasa Revelation 16. Yun ang ginagawa kasing panakot ng mga SDA para yung Katoliko, huwag nang patagalin ng desisyon mag-SDA na. Ginagamit ko yon. At ako naniniwala, hindi yun gagawin ng taong nag-iispiya. At ito, ngayong gabing ito, nakipag-negotiate ako sa isang nagpapakilala sa Facebook na si Robert Goyo. Si Robert Goyo, nagpapakilala siya na dati siyang Catholic Faith Defender. Dati siyang Catholic Faith Defender na ngayon naging SDA. Inimbitahan ko siya para ngayong gabi sana sa Doctrinal Talakayan. Inimbitahan ko siya. Bro, ikaw ba yung yung kumakalat na from CFD naging SDA? Sabi niya, yes, ako ito. At alam kong ikaw rin yung SDA na nagkatoliko. Sabi ko sa kanya, mamayang gabi bro, invite kita sa sa programa namin. Tatanungin kita kung ba't ka naging SDA from being a Catholic Faith Defender, paano ka naging SDA? Tanungin lang kita, kaya ihanda mo yung mga sagot mo sa akin. Pero ang sabi niya,
May offer muna ako sa'yo bago kita sagutin. Ano yun? Kailangan mo munang basahin sa Biblia na ang Sunday naging Sabat. No? Sabi ko, babasahin ko yan mamaya. Basta tawagan kita ha. At ayaw niya patawag. Sabi niya, kagating mo na yung offer. Meron ka bang mababasa na tinawag na Sunday ang Sabat? Kunin ko muna saglit. Ito yung ano ko. Ito yung ginamit kong Biblia sa debate namin ni Ralph Ruth Chavez. Bigay ito sa akin ni Paul Alima kung saan sinagot ko yung ganyang katanungan. Bakit? Ito ay ang Bagong Testamento, gihubad gikan sa Grego sa ligdo nga Cebuano. Sa Tagalog, isinalin mula sa Grego patungo sa Cebuano ni Dr. Gadiel Isidro. Sa Mateo 28:1 dito, ganito nakalagay kasi sa kanila kasi, lagi nilang challenge yan, magbibigay ako ng 500,000, ilang libo ang invitation. Pag may nabasa kayong tinatawag na Sabat, ang linggo, Yes. nang kinagat ko yung hamon, ayaw na nila magbigay ng pera na wala yung naghamon sa akin nun eh. SDA pa ako nun. Gutom kasi ako, kaya ako kinagat yung hamon. Ang nakalagay dito sa Mateo 28:1, ganito. Ito'y Bisaya, tatagalogin ko pagkatapos. Okay. Karon, sa hapit na matapos ang adlawng igpapahulay, og sa pagpamanagbanag sa laing adlaw nga igpapahulay, miabot si Maria Magdalena og ang lain usab nga Maria aron mutan-aw sa lubnganan. Sa Tagalog, ngayon na malapit nang matapos ang araw ng Sabat at muling nagbubukang liwayway ang isa pang araw ng Sabat. Isa pa. Sa Grego nito, opse de Sabaton te epepuskaw siniesmian Sabaton. Dalawang Sabaton to. Kaya ang nakalagay dito, laing adlaw nga igpapahulay. Iba, natapos na yung araw ng Sabat pero may nagbubukang liwayway na panibagong araw ng Sabat. Pumunta si Maria Magdalena at ang iba na Maria doon sa libingan. Ngayon, yung mga Sabadista noon, kahit ako'y CFD na, sa totoo lang ha, imbitado pa rin ako sa kanila pag may social, pag may fellowship, siguraduhin ko na lang na may baon akong kutsara. Dahil sa fellowship nila, kadalasan ulam doon, munggo, walang kutsara. Kaya, lagi kong may baon na kutsara. Kahit sa sports and evangelization, may baon akong kutsara. No? Kaya, hindi ako naniniwala na ako'y pumunta doon para mag-espiya. Then, naalala ko pa sinabi ng kapitbahay namin si Bubong. Sabi niya, Jando, ba't ka nagsabadista? Nasa Katoliko ka. Ang sagot ko, sapagkat ako'y naniniwala na walang ibang doktrinang masihigit pa sa doktrina ng Sabadista. Yun ang aking turo dati. Bakit? 10 utos, sumusunod kami, ang Katoliko nilihis nila. Yun ang nasa isip ko dati. Pangalawa, baboy, sila kumakain, kami hindi. Ano pa? Sabat, kami Sabado, sila Linggo. Kung tutuusin lang, walang doktrina ang hihigit pa sa doktrina ng Sabadista. Yun ang paniniwala ko noong ako'y Sabadista pa. Pero nang matuklasan ko, dahil yung mama ko, hindi nila ako magapi-gapi, hindi nila ako matalo-talo, humingi ng tulong kay Wendell Talibong. Kaya ako naman, tumugon. Pumunta ako sa lugar na sinasabi ng mama ko, at doon ko na-encounter si Wendell Talibong, at marami akong natuklasan. Kaya nga ang hamon ko doon kay Robert Gayo, bro, mag-comparative tayo, bro. Ilabas mo ang mga ebidensyang hawak mo kung bakit ka naging SDA, anong mga natuklasan mo, ilabas mo yan mamayang gabi, at ilalabas ko naman yung mga natuklasan ko. Hindi mawawalang itatanong ko sa'yo, may screenshot yan, te ha,
Pero nasa ano pa, hindi ko pa na save. Sabi ko doon, ito paghandaan mo. Ito ang pinakaunang itatanong sa'yo para meron kang babala. Meron kang warning na ano ang unang tanong na gagamitin ko. Ang unang reason na iniwan ko ang SDA dahil sa founder. Nang dahil kay Wendell, natuklasan ko na walang ibang founder ang Iglesia Katolika maliban kay Kristo. Kasi lahat ng protestante, pag tinanong mo, kung hindi si Kristo ang founder ng Katoliko, sino? Ang isasagot nila, objection moderator. Hindi ko katungkulan na magpatunay ngayon. Wala pa akong nakitang sumagot ng tama. Pero may iba nangahas, gaya ko yan, nangahas ako dati. Emperador Constantino daw ang founder. Pero hanggang ngayon, wala pang ni isang libro na babasa. Legit standard reference na nagsasabing ang Romano Katoliko ay founded by Constantine. Hanggang ngayon, wala pa na ilalabas na ganun. Ang ginawa ko ngayon, paghandaan mo yon, Brother Robert, ha? Ilabas mo ang reason kung sino ang founder ng SDA at founder ng Katoliko. Kasi kung CFD ka, alam mo ang founder ng Katoliko. Kung CFD ka. Kasi lagi tinuturo yan. Meron pa tayong Grolier Encyclopedia, latang-lata ng referensyang ito, pero very ginagamit pa ng mga CFD kung sino ang founder ng Katoliko. Meron pa doon. Himeno ni Ecclesia Catholistes, Judaias, Tegalalias, Kisamarias, Ekeniremenoy ko domine. Meron tayong mga ebidensya. Katoliko ang tinatag. Ngayon, paghandaan mo ito, tatanungin kita, sino ba ang founder ng SDA at lumipat ka sa kanila? Anong sabi ni Robert Goyo sa akin? Sabi niya, tanggapin mo na yung offer ko na babasahin mo. Sabi ko naman, huwag mong kalilimutan na ang Katoliko hindi Bible alone. Kaya hindi mo ko pwedeng gapusin sa talata ng Biblia. Hindi ako susugal. Kung gusto mo ilabas ko yan, maya na sa live. Huwag dito, sa live ko nilalabas. Tawagan kita mamaya. Anong ginawa ni Robert Goyo? Binlock ako. Dahil ayaw niyang tawagan ko siya para magkumparahan kami ngayon kung ano ang reason niya ba't siya pumunta sa SDA. Habang ako naman iniwan ko ang SDA. Unang reason ko talaga, founder. Ay kahit na anong gawin ko, ang SDA will always be founded by Ellen G. White, by James White, by Hiram Edson, Joshua Himes, Joseph Bates, J.N. Andrews. Hindi mawawala, sila talaga ang founder niyan. Wala nang iba. Wala nang ibang founder. At nasaan ang SDA? Noong taong 1830. Oh. Atras ako konti kasi 1844 sila umalis kay William Miller eh. Then 1860 nagsimula ang SDA, nabigyan ng pangalan 1863. Oh, so ayan. Nasaan ang SDA noong 1830? Nasaan ang SDA noong ginagawa pa ang Biblia bilang libro? Nasaan ang SDA nung namatay ang mga apostol? Ha? Nasabi ko yan, bro. Tapos ang sabi nga sa akin, wala daw sila yung mga panahon na binanggit mo kasi daw nilutos ay inuusig sila ng mga Katoliko Romano. Oh, ko asan yung prueba? Kung inuusig sila, ibig sabihin nandyan sila. Opo, kaya daw wala silang nagtatago para yun yung sagot nila po sa anong akin. Nagtatago? Anong nagtatago? 1844, iniwan ni Ellen Goldwhite si William Miller. Sino magtatago? March 13 yata yon, March 13 o March 3. 1844, iniwan nila si William Miller dahil doon sa the great disappointment, kung saan sinabi ni William Miller na darating si Kristo, hindi naman natupad. Umalis sila Joseph Bates sa grupo, sina Ellen G. White, at guess what? Mas nauna pa sa kanila ang Seventh-day Baptist. Dahil sa Seventh-day Baptist, pinangaralan sila at nalaman nila ang tungkol sa Sabbath. Ang Seventh-day Baptist na ang nagturo sa kanila.
Tungkol doon, pero nung panahon yung kumakain pa sila ng baboy. Oh, may ebidensya ako kumakain sila ng baboy nung panahon yun. Labas ko muna ebidensya ko ha. Na nung panahon yun ay sila kumakain ng baboy. Oh. Saan ba yung Sis Marites, tanong ko lang po, kasama mo ba yung mga bata dyan na SDA na anak mo sa bahay? Ayos po. Nakatikais na nga yung isa ni Bro Jando eh. Pero hindi yun natapos. Di ba bro? Yung hindi natapos eh. Sobrang busy. Tapos, ayun nga. May 3 yun sila bro na mga binata. Na, hindi po ba talaga. pwedeng maisama dyan habang nagtatanong ka at magtanong sila? Nandyan naman bro. Nasa kabilang kwarto. Mahiyain to eh. Pero nakikinig naman sa mga debate nga po. Nakikinig kami. Pero hindi lang sila hindi sila nag-a-appear sa camera. Okay, nahanap ko pa yung kung nailigpit ko pa yon. Ito. Ayan. Sa Adventist Review, April 22, 1999. Ang sabi ganito, ayan Another example of what seems today as a surprisingly slow discovery of a biblical lifestyle is that more than 14 years after the disappointment, ito yung sinasabi ko, the great disappointment. James and Ellen White were still apparently using pork. Kumakain sila. It was not until issues of church organization had been settled in May 1863 that Ellen White received the first comprehensive vision on health reform which called Adventists to complete abstinence. Yun sa doon sa ang Adventist Review April 22, 1999 sa page 9. Ako talaga, may akong dokumento. Sasabihin nila ngayon na sila dyan, inuusig sila nung panahong yan, wala sila. Paano sila uusigin kung wala sila nung panahong yan? Yan ang reason. Yun ang kanilang reason nila, kaya ako ay hindi ako naniniwala na ako'y napunta doon para mag-espiya. Ako'y nandoon sapagkat ako'y napaniwala na totoo sila. Totoo sila. Tungkol naman sa Sabat, natuklasan ko na hindi pala nga Kristiyano ang inutusan. Hindi nga talaga Kristiyano. Kundi yung mga Israelita at kami naman nangungopya. Sabi ng kasamahan kong Sabadista, alin ba yung tama? Yung tayo'y nangungopya o yung hindi tayo nangungopya? Kahit sa amutin na, walang tama dun eh. Dahil hindi naman talaga tayo inutusan eh. Kung magsaba tayo ng Sabado, okay yun. Yun ang sabi ko dati sa mga SDA na kasamahan ko. Kung tayo ay magsabat ng Sabado, dahil yun ang ating napili, okay yun, walang problema doon. Pero kung atin ang ipilit yung mga Dominguista, ang tawag kasi namin sa mga Katoliko, Dominguista. Pero yung ating ipilit sa mga Dominguista na sila ay maiimpyerno pag hindi sila sumunod, ay mali na yun. Bakit? Ba sila may impyerno? Wala naman sa nilalabag na utos. Hindi naman utos sa Kristiyano yung mangilin ng 7th day Sabbath. Kaya nga pumili ng ibang araw ng Sabbath ang Kristiyano dahil hindi yun tayo kasama doon. Sa 5:15 ng Deuteronomio, ang inutusan yaon lamang inilabas sa Ehipto. Di mga Israelita at yung mga banyagang naninirahan sa kanilang lugar. Tayo nasa Pilipinas, di tayo banyaga doon. Yun. Di ako umalis. Okay po. Marites? Bro Jando, wala pa naman nagtanong. Tama ho, tatanong ko lang kung natumbok ko ba yung pinakatamang sagot ko doon sa sabihin ko ng family ko, kasama doon yung ex ko. Sinabi ko sa kanya na alam niyo ba kung bakit ako nanatili kahit kayo lahat 70 Adventist? Kasi sabi ko, may 3 akong pinanghahawakan na panindigan ko talaga. Tulad ng sinabi mo bro, alam ko na
si Jesus ang nagtayo talaga ng simbahan natin Katoliko. Tapos pangalawa, sabi ko, sino ba ang nag-compile ng Bible? Puro mga santos namin. Tapos sabi ko, diba sabi mo, Sabadista yung mga apostol ni Pedro, ay apostol ni Jesus? Bakit wala sa inyo ang libingan ng mga mga apostol? Bakit nasa Katoliko? Yan. Kaya sabi ko, dito na lang ako. Tama po ba? Natumbok ko po ba? Kasi parang dito ko rin po yan natutunan sa punto por punto po eh. Yes, talaga natumbok mo. Akalain mo example na lang natin yung mga ano ngayon, mga modern preachers ngayon. Felix Manalo, nung siya ay namatay, papayag ba ang INC na iba maglilibing doon? Hindi papayag. Siyempre, sila ang maglilibing sa kinikilala nilang sugo sa pinakamaayos na paraan ng paglibing. Maging kay Iranyo Manalo, ganun din. Maging kay Elis Soriano, ganun din. Sa mga apostol, sino maglilibing doon? Hayaan lang yung nakatiwangwang sa tabi ng daan. No. Siyempre, may magliligpit doon. May nagligpit nga kay Kristo eh. Tinamos Kristo nung siya Paco. Si Simon na taga-Arimatea ba yun? Nagpadala ng liham kay Poncio Pilato na kukunin niya ang bangkay ni Kristo para hindi maitapon doon sa gihina. Ngayon binagbigyan siya, nakuha, siya ang naglibing. Bakit? Yun ay nagmamahal na membro. Sa mga apostol, ganun din. Nung namatay ang mga apostol, sinong Sabadista naglibing? Wala. Kaya nga po. Kaya alam niyo po, sa bumubuo ng punto por punto, maraming salamat po. Dito rin po ako natuto kung paano po sumagot. At talagang yung about po sa mga turo about sa Seventh-day Adventist, kung paano sagutin, dito rin po ako kumukuha ng tama ko pong isasagot. At yung nga po, patuloy lang din po ako dito at maraming pong salamat sa inyong lahat. Thank you sa iyo, Ate. Yun lang po. Thank you sa iyo, Ate Marites Delphine. At yun po ang aking kasagutan sa iyong napakagandang katanungan. Yung kapatid ko, si James David Alabado, nandiyan sa comment section, alam niya na ako ay natin Sabadista at isa siya sa mga kinonvert ko. Good evening sa lahat ng mga kapuntos at mga sulpot. Please, tama na ang pagsisinungaling. Yung kapatid ko mismo, witness yan. Isa yan sa mga pinagsikapan ko na i-convert. Pero hindi ko na-convert kasi ako yung na-convert, no? Ako yung na-convert dahil matibay ang ebidensya ng mga Katoliko. Sabi ni Jeffrey Opong dito, kasi ninakaw yung katawan ng apostol at inilibing sa Roma upang maraming madaya na ang mga apostol ay mga Romano Katoliko. Kung isa yan sa mga naisip ko dati, Jeffrey Opong, ninakaw daw. Pero alam mo, wala akong naipakitang dokumento na ninakaw nga mga labi ng mga apostol. Walang dokumento. Yan ha? Hinanap ko yan dati. Ang yan ang pag-aakala ko rin, baka ninakaw lang. O di kaya ipinalitaw na nandyan, pero wala naman talaga. Pero ako'y naghanap ng mga referensya. At guess what? Isang aklat ng Baptist ang nagtuntun sa akin sa tamang sagot. Anong aklat na yun? Anong aklat ba yung binasa ko na yan? The Search of the 12 Apostles. No. The Search of the 12 Apostles. Baptist ang author nun. At doon ko napatunayan sa aking sarili, Baptist na ang naglathala na ang mga apostol ay nasa simbahang Katoliko nga. Ngayon, kung ipagpalagay ko na kami yung nandoon, yung Sabadista ba, ang naglibing, saang chapter namin nilibing? Tandaan ninyo saang chapter nilibing? Sabi nga ni Brother Jesse, hindi madali ang magpalibing sa Katoliko. Yung unang requirements, dapat patay ka talaga. Pangalawang requirements, ikaw ba'y laging sumisimba?
Meron ka bang ano mga requirements? Yan, napakahirap maglibing. Simbahang Katoliko. Sa sementeryo lang yun ng Katoliko. Pero ang mga apostol, hindi sa sementeryo inilibing, kundi sa loob mismo ng simbahan. Tingnan mo mga simbahan natin sa mga diocese natin. Diyan nakalibing ang mga obispo. Lahat ng diocese sa buong Pilipinas, sa lahat ng ibang lugar, lahat ng diocese, diyan inililibing ang mga obispo. Meron ba kayong katedral sa lugar nyo? Tingnan nyo sa katedral sa lugar nyo. Sino ang mga obispong nakalibing doon? May mga obispong nakalibing dyan. At guess what? Wala pang ni isang sulpot ang nakalibing sa loob ng simbahang Katoliko. Walang nakalibing doon na sulpot. At saka, sino ba ang father of Protestantism? Martin Luther. Siya ang father of Protestantism, si Martin Luther. Kailan sumulpot? 1517. Before 1517, may protestante ba? Wala. Katoliko lang naman ito. Katoliko maglilibing nun. Nasaan ang SDA nung panahong yun? Namatay ang mga apostol. Nasaan sila? Nasaan ang Baptist nun? Nasaan ang born again? Nasaan ang Mormons? Nasaan ang SDA ng panahong yun? Wala. Hindi tatawagin si Martin Luther na father of Protestantism kung meron pang mga protestanteng mas nauna sa kanya. Yan ha? Kaya siya tinawag na father of Protestantism dahil ang mga sulpot sa kanya nagsimula. Yun. Yung sinasabi nila na na mali yung banal na kasulatan ay sa mga Hudiyo ay pinagkaloob. Mali daw yun. Roma 3:1-2 at hindi sa Romano Katoliko. Yun. Yung mga Hudiyong pinagkatiwalaan, hindi mo ba alam na mga Katoliko yun? Basahin natin Jeffrey Opong ha. Yan na, basahin ko ebidensya na na nararapat sa iyong kasagutan. Narito ang referensya. Ang unang membro ng Katoliko, mga Hudyo, kawawa naman to, hindi naturuan ng tama. Ito. Yan. Ito ay nasa The World Book Encyclopedia, Volume 16, page 406. The Early Church, the first 300 years. Catholics. Ba't Catholics? Ba't hindi SDA? Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all peoples. In Jerusalem, the Holy Spirit came upon the earliest believers. The first Christians were Jews. Ayan Yan ha? Tama. Ang banal na kasulatan ipinagkaloob sa mga Hudiyo. Dahil ang unang membro ng Romano Katoliko ay mga Hudiyo. Ba't ba may Romano? Dahil ba sa Roma ngayon kaya may Romano? Mali. Kaya may Romano sa pangalan dahil ang sentro ng authority ay nasa Roma. Yan ha? Kaya Romano Katoliko kasi ang sentro ng authority niya nasa Roma. Yan natin, basahin mo na natin ito ha. The first Christians were Jews who believed Jesus was the Messiah, the Savior expected by the Jews. The early church gradually divorced itself from Judaism, the religion of the Jews. Anong nangyari daw? Ang early church, dahan-dahang nakipaghiwalay. Dahan-dahan nakipaghiwalay. The church, the early church, gradually divorced, nakipaghiwalay. Saan? Sa Judaism. Inaamin ba yan sa Biblia? Yes, inaamin yan ni Apostol Pablo. Ating basahin sa Biblia. New King James Version. Galatia 1:13. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ganito. For you have heard
of my former conduct in Judaism, how I persecuted the Church of God beyond measure and tried to destroy it. Tingnan mo, kalabang mortal ng Judaism, ang iglesia ng Panginoon. Kung iisang iglesia lang yan, ba't pa niya kakalabanin? At saka, ang iglesia ng Panginoon, yung Christianity, nagtuturo na si Jesus ang Kristo. Ang Judaism, malaking tutol dyan. Juan 9:22, sabi, ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo, ititiwalag sa sinagoga. Ititiwalag. Kaya nga si Apostol Pablo nakikipagdebate sa loob ng sinagoga. Tingnan natin 18:4 ng Gawa. Ano sabi rito? Tuwing araw ng Sabat, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Grego. Ano? Sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya? Nasa sinagoga na nga. Samang pananampalataya. Di sa iglesia ng Panginoon niyo dadalhin doon, hindi sa sinagoga ng mga Hudyo. Bakit? Nagkikipagdebate pa siya doon sapagkat nadaig niya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo. Pagtatalo. Let's read it in English. For with his strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scriptures that Jesus is the Messiah. Ba siya nagkikipagdebate ng ganyan topic sa sinagoga? Kasi ang sinagoga, mula noon hanggang ngayon, hindi tanggap na si Jesus ang Mesiyas. Yan hindi tanggap ng mga Hudyo na si Jesus ang Mesiyas. Ngayon, sino ang unang membro? Mga Hudyo. Bakit Romano Katoliko? Bakit Romano Katoliko? Bakit may lagalagay na Roma? Yun ba dahil sa Roma nagsimula? Mali. Yan ay dahil sa ang sentro ng authority niya ay nasa Roma. Ito sabi sa Discourses on the Apostles' Creed na paborito nila. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Yang karugtong na yan, ayaw basahin ng mga mga sulpot yung karugtong na yan. Next, the word Roman. Ito na. The word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome. Yun ang reason kaya Romano Katoliko. Kasi ang sentro ng authority nasa Roma. Bakit nasa Roma ang sentro ng authority? 21:43 ng Mateo. Ang sabi ni Kristo, and so I tell you, labas ko muna and so I tell you, the kingdom of heaven of God will be taken away from you and given to a people who will produce the proper fruits. Anong lugar ba yon? Acts chapter 23 verse 11. The night the Lord stood by Paul and said, don't be afraid. You have given your witness for me here in Jerusalem, and you must also do the same in Rome. Pagdating sa Roma, anong sabi ni Apostol Pablo? And so I write to all of you in Rome, whom God loves and has called to be His own people. May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. First, I thank my God. Naalala ko to dati, tinanong ko sa SDA to. Tinanong ko siya dati. Sabi rito, ako'y nagpapasalamat. Tagalogin natin to Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat.
sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ito yung pananampalataya ng mga taga nasa Roma. Ang inyong pananampalataya sa Roma ay balitang-balita sa buong daigdig. Tinanong ko siya, anong pananampalataya ng mga taga-Roma? Sabi nung Sabadistang nakausap ko dati, sabi niya, paganismo. Paganismo? Ang paganismo ang lumaganap sa buong daigdig? Sabi niya, oh. Nag-iinit si Clarkson. Oh. Ayun, narinig ba rin Re? Ayun. Sorry. Oh, paganismo daw. Paganismo daw ang pananampalataya ng mga taga-Roma. Kung paganismo pala, bakit nagpapasalamat si Apostol Pablo kay Kristo? Kung paganismo pala ang kumakalat sa buong mundo. Hindi nakasagot ng tama yung yung sulpot. Kaya ako'y naniniwala na napakatibay ng ebidensya. Actually, wala nag-convert sa akin eh. Nakita na lang ako ni Wendell doon sa katedral. Sabi ni Wendell, hoy, ba't nandyan ka? Paglingon ko si Ate Sara at si Brother Wendell. Sabi ko na lang, nandito nga rin kayo eh. Sabi niya, nako, sige na nga, alika na nga rito. Sama ka na lang sa amin. At saka, Berjando. Yes. Basahin ko lang tong about sa history about kay Martin Luther kasi ang nagtanong si Sister Delphine kanina about sa Bible, no? Oh. Naniniwala ba ang mga SDA bro na si Martin Luther ang ama ng protestante? Yes, at naniniwala sila na sila ay daughters of Luther. Okay, ito ang sabi sa history. It is one of the ironies of history that the founder of Protestantism, Martin Luther, had to admit that it was the Catholic Church that gave us the Bible. So ito yung sabi ni Martin Luther, no, na recorded sa history. Sabi ni Martin Luther, we are obliged to yield many things to the Catholics that they possess the Word of God. Ibig sabihin yung Biblia, which we receive from them. Furthermore, we would know nothing at all about the Bible if it were not for the Catholics. Luther commentary on John. Yun. So, yun ang commentary ni Martin Luther sa sulat ni Apostol Juan, no, na nothing at all about the Bible if it were not for the Catholics. So, si Martin Luther ang nagsabi nun, Rojando. Yun. So, yun ang reason. Matibay ang ebidensya. Ako kumukontra. Si ano daw ang founder, si Constantino, wala akong ebidensya. Humingi ako ng ebidensya sa mga kasamahan ko. Walang ipinakita, nagpaliwanag lang kung ano-ano mga paliwanag ang mga binulalas ng kanilang mga bibig. Pero wala talagang sagot na nagpapatunay na si Emperador Constantino ang founder ng Roman Catholic. Ako naman, tindig ng tindig, walang mababasa. Pero sila may nababasa. Ako wala. Saan ako maniniwala? Kaya yun, umalis ako sa SDA, nagbalik Katoliko ako. Okay, so dito tayo kay Dominic. Brother Dominic, good evening.